Magandang araw po, Captain Kokak. Ako po si Danica, isang simpleng empleyada dito sa Angeles. Nais ko pong ibahagi ang isang karanasang hanggang ngayon ay nagbibigay kilabot sa akin tuwing naaalala ko. 3 buwan na ang nakalipas nang lumipat sa tabi ng bahay namin ang isang matandang babae na ang pangalan ay Madam Sally. Agad siyang naging usap-usapan sa aming barangay dahil sa napakalaki niyang bahay. Parang mansyon sa Beverly Hills. Marble tiles, glass windows, automatic gate. May gardener pa at minsan may dumaraan na mamahaling sasakyan. Lagi siyang nakadamit na mamahalin at may alahas na parang galing sa alahera ng mga artista. Ngunit higit sa lahat, ang hilig niyang magyabang. Kapag dumaraan ako sa harap ng bahay nila, sinasabi niya, "Ang mga kagaya nyo, hanggang tingin na lang talaga. Mag-ipon ka, iha. Baka ma-afford mo rin ang mga ganito." Hindi ko siya sinasagot, pero napapansin naming kakaiba siya. Hindi lumalabas sa araw. Laging nakabukas ang ilaw kahit hating gabi. Isang gabi, nawala ang kuryente sa buong barangay. Madilim ang paligid, maliban sa bahay ni Madam Sally. Bukas pa rin ang lahat ng ilaw. Dahil sa kaba, lumapit ang ilang tanod para silipin ang bahay. Laking gulat nila nang wala silang makita. Walang tao. Pumasok ang ilang osisero. Walang nakitang gamit. Walang mga damit. Walang kalat. Parang modelo lang talaga. Nang kinaumagahan, tinawagan ng barangay ang dating may-ari ng bahay. At dito kami natulala. "Wala na po si Nanay Sally," sabi ng anak nito. "Namatay siya sa aksidente. 3 buwan na po siyang nakalibing." Hanggang ngayon, nakatirik pa rin ang bahay. Pero wala nang liwanag, tahimik. At kapag dumaraan kami roon, naririnig naming parang may humahagikgik mula sa loob. Kamusta po, Captain Kokak? Ako po si Enzo, isang college student dito sa Cavite. Gusto ko pong ibahagi ang isang pangyayari na hindi ko malilimutan patungkol sa sapatos at sa kayabangan ng nagmamay-ari nito. May kaklase po ako, si Jerwin. Gwapo, matalino, pero ubod ng yabang. Puro branded ang damit. Kada po sa social media, puro pasaring. Nakalagay pa sa post niya na hindi lahat ng may sapatos may class. Noong isang araw, dumating siyang may suot na all-white sneakers na limited edition daw. "Kayo, maghanap muna kayo ng pang-load bago makabili ng sapatos," sambit niya sabay tawa. Nang umulan ng malakas, nagbaha sa labas ng campus. Lahat kami nagpalit ng tsinelas. Pero si Jerwin, proud pa rin sa sapatos niya. Lumakad siya sa baha, parang walang pake. Biglang nadulas. Pero hindi lang yun basta nadulas. Para siyang hinihila pababa sa kanal. Umiiyak siya, humihingi ng saklolo. Hinila namin siya pero para bang may kumakapit sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, naiahon din namin siya. Pero sugatan ng mga paa niya. Habang ang sapatos, nawala na. Hinanap namin, pero hindi na makita. Doon sa CCTV ng barangay, may matandang lalaking pilay na lumapit sa kanal. At sa sumunod na frame, suot na niya ang parehong sapatos. Pero ang nakakapangilabot, wala siyang mga paa. Hindi na nagsusuot ng branded si Jerwin ngayon. Nakayuko na lang palagi. Baka kasi may magalit na naman sa kanya na isang hindi ordinaryong nilalang dahil sa kanyang kayabangan.
Magandang araw po, Captain Kokak. Ako po si Ivy. Gusto ko pong ikwento ang hindi ko malilimutang insidente sa simbahan dito sa Pampanga. Bawat linggo, nagsisimba ako kasama ng choir. Tahimik, taimtim, hanggang sa dumating si Katrina. Isang vlogger, maganda, maputi, matangkad, ubod ng ganda magdamit. Pero ang ugali, nako po. Hindi siya nagdarasal. Puro cellphone. Puro selfie. Mas with the prettiest. Sabi pa sa caption ng post niya, habang may emoji ng halo sa ulo. Minsan, nag-live pa siya sa altar. Ako lang talaga ang nararapat dito. Hindi yung mga mukhang alila. Sabay tingin sa choir. Doon na po nangyari. Habang naka-live siya, biglang bumagsak ang isang chandelier. Nagtilihan ang lahat, pero hindi siya nasaktan. Sa halip, umulan ng abo mula sa kisame. Puti. Pinulbos na parang kandila. Huminto ang live. Sa harap naming lahat, tila ba natutunaw ang balat ni Katrina. Umiyak siya, pero wala kaming magawa. Parang may humihila sa kaluluwa niya. Parang nawawala siya sa sarili. Noong kinuha ang cellphone niya, huling frame sa video ay may babaeng nakaputi na nakatayo sa likod niya. Nakakaloko ang pagkakangiti. Ngayon, may babala na sa simbahan. Bawal mag-selfie sa altar at igalang ang bahay ng Diyos. Magandang araw po, Captain Kokak. Ako po si Mang Rodel. Ako po ay matagal nang sabongero. Pero pagkatapos ng karanasan kong to, itinigil ko na po ang bisyo kong yon. May isang lalaki sa amin na ang pangalan ay Temyong. Ang lakas mang insulto sa sabungan. Kapag nananalo, sinisigawan ng kalaban. Kapag natatalo naman, ang referee ang pinagbubuntungan ng galit. Isang araw, dumating sa sabungan ng isang matanda. Tahimik. May dalang itim na tandang. Na tila ba hindi humuhuni. Walang sabungero ang naglakas loob na lumapit. Maliban kay Temyong. Hoy tanda! Ilaban mo yung manok mong mukhang kulang sa tulog. Ngumiti lang ang matanda. Tumango. Nagsimula ang laban. Pero hindi nagtagal. Tumigil sa gitna ang tandang ni Temyong. Parang naparalisa. Samantalang ang itim na tandang ay unti-unting tumingala. Doon ko nakita. May mata yun sa tuktok ng ulo. Nang sumugod ang itim na tandang, hindi ang kapwa manok ang nilundag nito, kundi si Temyong. Sunod-sunod na tama ng tari ang lumaslas sa leeg niya. Napasigaw ang lahat. Nagkagulo. Wala pang isang minuto, patay na si Mang Temyong. At ang matanda, naglakad palayo habang bumubulong. Ang kayabangan ay alay sa Diyos ng sabong. Dear Captain Kokak, ako po si Lester. Isa ako sa nakaligtas sa aksidenteng sinapit ng kaibigan naming si Axel. Isang trahedyang nagsimula sa kayabangan. Si Axel ang may pinakamagarbong lifestyle sa tropa. Brand new na sports car, post dito, post doon. Mga hampas lupa, pakiklear na ang daan. Biro niya pa sa caption ng post niya. Nagbakasyon kami sa Baguio. Paakyat kami ng zigzag road nang biglang bumuelo siya. Mga tol, panoorin niyo to, sabi niya. Sabay pinatuli ng takbo ng kotse. Bigla kaming napatigil. May babaeng nakaputi sa daan. Maputla. Walang ekspresyon. Sabi ni Axel, multo lang yan.
Sabay bulyaw. Tumagos kami sa babae. Akala namin tapos na. Pero sa rearview mirror, naroon pa rin siya. At ngayon ay may ekspresyon na. Nakangiti. Pagliko namin, nawalan ng preno ang kotse. Sumigaw kami. Umikot ang kotse. Nabangga kami sa gilid ng bangin. 3 kaming nabuhay. Pero si Axel, lumabas ang ulo niya sa windshield ng kotse. At sa windshield, sa mismong basag, nakita namin ang refleksyon ng mukha ng babae. Nakatitig kay Axel. Kaya ngayon, naniniwala ako na may umaaligid sa sino mang sobrang bilis magmaneho sa Marcos Highway. Lalo na yung mga mahihilig magyabang.